Sa edad na 27, ay isa ng independent woman si Marga Natividad. Anak siya ng isa sa mayamang business couple sa bansa, pero hindi sila in good terms ng mga magulang niya ngayon sa kadahilan ng ayaw niyang sumunod sa yapak ng mga ito. Gusto kasi ng mga magulang niya na siya na ang mamahala sa mga negosyo nila. Pero walang kaamor-amor si Marga sa pagbibusiness. Sa galit ay pinalaya siya ng mga ito kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang hayaang bumangon mula sa pagkakadapa. Ngayon nga'y isa na siyang kilalang abogada at namumuhay ng mag-isa. Inaamin niyang nandoon pa rin ang sama ng loob niya sa mga magulang. Pero aminin man niya o hindi, namimiss niya na ang mga ito. Nasa kanyang opisina lamang noon si Marga nang biglang pumasok ang sekretarya niya. Miss M, sorry to disturb you po, pero may call po kayo sa telephone. Saad nito? Oh, sino daw? Mother mo yata, Miss M. Wag mong sagutin, or better yet, tell her na busy ako at kausap ko ang client ko. Ikaw na ang bahalang mag-alibay. Okay Miss M. Yuko na lamang ng sekretarya sabay alis. Bagya pang nahilot ni Marga ang kanyang ulo dahil sa nalaman. Sa lumipas ng ilang taon kasi, ngayon pa lamang siya tinawagan ng ina. Hindi man siya sigurado kung ano ang pakay nito, pero wala siyang pakialam. Ilang oras pa ang lumipas, ay agad na itaas ng dalaga ang kanang kilay nang bigla na lamang pumasok ang kapatid niyang si Stacy na may dala pang 2 boxes ng donuts at 2 drinks. Oh, look who's here, the ever-beloved child. Irap naman agad ni Marga. Lah, akala ko pa naman sasabihin mo ate, look who's here, the prettiest girl I've seen. Biro naman ni Stacy. I'm the prettiest, baka nakakalimutan mo. Xerox copy lang kita. Mas maganda pa rin talaga ang original. Fine. Okay. Ikaw na ang maganda. Hey, busy ka ba? Hindi ka naman siguro bulag, diba? Para hindi mo makita ang mga papel na to sa desk ko. Mga old and new cases yan. Kaya yes, busy ako. Ang suplada mo talaga. Parang nagtatanong lang eh. Gosh, Stacy, ano ba kasing pinunta mo dito? Well, narinig ko kasi ang usapan ni Mom at Dad kanina. Sabi nila, hindi mo daw sinasagot ang tawag nila at mukhang iniiwasan mo pa daw sila. Kaya ako na ang nagpunta dito. At ano naman ang pakay nila sa akin? Ate, inimbitahan kasi tayo ng mga Montenegro dahil ipapakilala na daw nila ang magiging asawa ng nag-iisa nilang anak na si Lucas. Kaya ayun, sabi ni Ma'am, tatawagan ka daw niya. Pero hindi mo nga daw sinasagot. Oh, yan lang ba? Akala ko pa naman magsusorry na sila sa pagtakwil nila sa akin. Ate naman, hanggang ilang taon pa ba ang aabuti niyang pagtatampo mo? Look who's talking. Stacy, hindi lang to simpleng pagtatampo na para akong isang batang hindi napagbigyan ang gusto. Sama ng loob to, sama ng loob. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nagtiis nila ng ilang taon at hindi ikaw ang pinalayas. Well, kasalanan mo rin naman ate eh. Hindi mo sinunod ang gusto ni Dad. Bakit? Wala na ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Kung ikaw ba ang nakaranas ng ganun, sa tingin mo ba susunod ka kay Dad? Isa kang nurse ngayon, right? At noon pa man gusto mo nang maging nurse. Pero bigla iyong pipigilan ni Dad dahil gusto niya mag-business ad ka. Ano kayang mararamdaman mo, Stacy? Yan ang hirap sa inyo eh. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Yumoko naman si Stacy dahil nagsisimula ng kumaralga ang boses ni Marga. I'm sorry ate. I'm really sorry. Siguro iniisip mo ngayon na maswerte ako dahil never akong pinipressure ni Dad about business. Pero sana huwag maging dahilan yun para magalit ka rin sa akin.
Despite our situation kasi, gusto ko pa rin konektado ako sa ating lahat. No, I'm not mad at you. Nilalabas ko lang ang saloobin ko. That's it. I understand. Sige, aalis na ako ate. Call me na lang once magbago ang isip mo. Bukas ng gabi na ang party, kaya may ilang oras ka pa namang mag-isip. Sana makapunta ka, lalo na't alam kong ikakasaya yun ni Mom and Dad. Stacy, dalin mo tong mga dala mong foods. Hindi ako kumakain yan. Tugon naman nito at hindi na binalingan ng tingin ang kapatid. Nang makaalis si Stacy, ay doon palang napatingin si Marga sa pintuan at agad na pabuga ng isang malalim na hininga. Hindi naman siya galit sa kapatid pero hindi niya alam kung bakit sa tuwing nakikita niya ito'y para bang nakakaramdam siya ng panibugho. Marahil ay hindi niya lang siguro matanggap na malaya nitong nasusunod ang kanyang gusto. Samantalang siya ay kailangan pang palayasin at kagalitan ng lahat bago masunod ang mga hangarin. Ngunit sa kabila nooy, nagawa niya pa ring pag-isipan ang alok ng kapatid sa buong gabi. Natigil lamang siya sa malalim na pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone at pangalan ni Lucas ang nasa screen. Napairap naman agad siya sa kanyang mata bago sinagot ang linya. Oh jeez, salamat naman at sinagot mo. Akala ko kasi hindi mo na ako kakausapin eh. Tinig ng binata sa kabilang linya. Hindi na talaga at last na to. Kaya kung ano man ang mga gusto mong sabihin, sabihin mo na para isang babiyahe na lang. What? Marga naman, don't be like that please. Lucas, ipapakilala na nga ng dad mo ang magiging asawa mo bukas, right? Mag-focus ka na lang doon. Gee, sinasabi ko nga ba at naimbitahan na ang mga parents mo? Yap. At kay Stacy ko pa talaga nalaman ha? Wala ka bang balak na magsabi sa akin? Hindi ko naman kagustuhan eh. Kaya nga ako tumatawag sa iyo ngayon ay para linawin ang lahat. Marga, hindi ko gusto ang babaeng sinasabi ni Dad. Isa lang ang babaeng gusto ko, ikaw lang. Ay nako, buti na lang talaga at hindi pa kita nasasagot. Kung hindi, baka mas malala pa sa heartbreak ang maranasan ko. Mahigit 2 taon na kasing nililigawan ni Lucas ang dalaga at sa 2 taon na iyon ay patago lamang silang nagkikita at nag-uusap. Walang ibang nakakaalam sa relasyon nila, kundi sila lamang dalawa. Please, Marga. Gosh, Lucas, ano ba kasi itong sitwasyon natin? We are being controlled. Mabuti na lang at naisipan kong kumalas sa tali na nilagay nila sa katawan ko. Ikaw ba? Kailan mo ba balak na kumalas dyan? I have my own problem too, kaya hindi ko na dapat problemahin ang problema mo. Isa pa, hindi kita boyfriend kaya please, mag-focus ka na lang sa magiging asawa mo. Sabay patay nito sa linya. Mabuti na lamang at napatay agad ng dalaga ang tawag dahil kung hindi, baka narinig pa ng binata ang paghikbi niya. Saktong pagpatay niya kasi sa linya ay ang pagbagsak din ng kanyang luha. Ang totoo'y mahal na mahal niya si Lucas at balak niya na sana itong sagutin. Pero bigla pang dumating ang ganoong balita na mas lalong nagpalungkot sa kanya. Minsay nagagawa niyang questionin ang mga plano sa Panginoon. Gusto niyang sabihin dito na hindi siya ni minsan naging masamang tao at nang apak ng iba. Naging mabuting anak, kapatid at kaibigan siya. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makuha ang mga bagay na makakapagpaligaya sa kanya? Buong gabi siyang nag-isip hanggang sa mapagdesisyonan niyang pumunta sa party ng mga Montenegro. Hindi niya pinaalam sa pamilya niya ang pagpunta, maski sa kapatid niyang si Stacy. At dahil ayaw niyang makita siya ng kapatid at ng kaniyang mga magulang, ay hindi siya dumaan sa unahan. Bagkus ay sa may likuran siya dumaan. Sa kabilang banda naman,
nasa may pintuan sa likuran lamang ang organizer na si Kay nang bigla siyang tawagan ng ina ni Lucas. "Hello, madam." "Ay, opo. Nandito na po ako. Naghihintay na po ako sa pagdating ng fiancé ni Sir Lucas." "Oh, okay. Good. Make sure na bongga ang pagpasok niya, okay?" "Ay, yes po. Ako pa ba?" "Yes po, madam. Wala pong problema. Ready na po para dyan. Pero, madam, itatanong ko lang po sana. Kung ano po ba ang hitsura ng fiancé niya?" "Oh my gosh, Kay. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Ang laki ng pinapasahod ko sa iyo, ha? Tas, hindi mo magawa ng maayos ang simpleng entrance ni Gwen? Goodness. Okay, basta naka-master dress siya. That's it." "What? Mustard lang po ba, madam? Wala po bang ibang description?" "Wala na. Basta ang sabi sa akin ni Gwen kanina, naka-mustard siya. Maganda siya, tuwid ang tindig, maputi at makinis. Basta kapag may nakita kang naka-mustard dress na klase ang dating, it's her." Sabay patay nito sa linya. Napakamot na lamang ang binabae dahil baka magkamali pa siya sa trabaho. Dahil iyon lamang ang binanggit ng Donya. Maya-maya pa'y natigil naman siya sa pagmamaktol nang biglang may magbukas ng pinto at iluwa doon ang isang magandang dalaga. Mustard dress. Check. Maganda, maputi, makinis at tuwid ang tindig. Check. Packed! It must be her. Bulong niya pa sa sarili. "Oh, I'm sorry. Akala ko walang nagbabantay dito eh." "Ay naku, pwede ba yun? Dapat may bonggang entrance ka daw kasi sabi ni madam. Kaya heto at pinaghandaan ko talaga. Teka lang po ma'am ha, at tatawagan ko muna si madam na you're here na." Naguguluhan man pero una lang bahala na lamang iyon ni Marga at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ilang sandali pa'y pinatigil naman siya ng binabae at sinabing hintayin na muna daw na tawagin ang kanyang pangalan bago siya pumasok na siyang labis na ikinakunot ng noo ng dalaga. "What? Kailangan pa ba talaga yan? May special entrance ba ang lahat?" "Po? Naku, wala po ma'am. Kayo lang po. Ang fiancé lang po ni Sir Lucas ang may special entrance at ikaw po yun." "What? Fiancé? Ay, wait. So hindi po ikaw si Miss Gwen?" Ngunit hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon si Marga na sumagot dahil pinagbuksan na siya ng pinto. Saglit pa silang nagkatinginan ni Kay dahil parihas silang hindi malaman kung ano ang gagawin, lalo na't ang mga bisitang naroon ay nasa kanya na ang mga mata. Hanggang sa wala na ngang nagawa pa ang dalaga, kundi ang pumasok na siyang ikinagulat naman ng pamilyang Montenegro, lalong-lalo na si Lucas, na nooy isang matamis na ngiti pa ang lumabas sa kanyang labi sa kabila ng pagkagulat. Sumunod naman doon si Gwen, nakakapasok lamang habang suot ang isang royal blue dress. "Wait, what's happening here?" Tanong naman agad ni Gwen na mababakas din ang pagkagulat sa reaksyon nito. "Ay, hold on. Ladies and gentlemen, sorry for the misunderstanding. Madam Leona told me na naka-master dress ang fiancé ni Sir Lucas, only to find out na naka-royal blue pala. Naku, I'm sorry madam. Sabi mo naka-master dress eh. To all the guests, I'm sorry. And to you, Miss Gwen, I'm really sorry." Singit naman agad ni Kay dahil sobrang awkward na ng pangyayari. Para bang nasagot naman ang haka-haka ng mga tao at doon na rin nakahinga ng maluwag ang lahat, lalong-lalo na si Marga. Imbis ayaw niya sanang makita ng lahat ng tao ang pagdating niya, ngunit para bang naging baliktaran pa ang nangyari dahil ngayon nasa kanya na ang atensyon ng lahat ng bisita, lalong-lalo na ng kanyang pamilya. Alam kasi ng halos lahat ng tao doon ang sitwasyon ngayon ng dalaga, kaya
Talaga namang nahihiya siya sa mga ganitong pagtitipon. Humingi na lamang siya agad ng paumanhin sa mga tao at akmanasan ng bababa sa maliit na entablado nang magsalita si Lucas. "Huwag kang bumaba, Marga." Usal nito na siyang nagpakaba sa dalaga. "Lucas, what are you doing?" Halos pabulong na ring wika ng Dunya. Everyone, alam kong kilala niyo si Marga at alam ko rin na alam niyo ang nangyari sa kanyang issue noon laban sa family niya. Kaya minabuti namin na isekreto na lamang ang lahat." Panimula ng binata. Halos hindi na rin magkamayaw ang kaba ng dalaga ng mga sandaling iyon. Nagpang-abot na rin ang pawis niya sa iba't ibang parte ng katawan. Gusto niyang pigilan at patigilin si Lucas sa pagsasalita. Pero alam niyang sa pagkakataong iyon ay buo na ang loob nito na isiwalat sa lahat ang namamagitan sa kanila. "Si Gwen ay last week ko lang pong nakilala. She's a great lady and she's really gorgeous. Pero may mga bagay talaga na hindi pwede. Si Marga po ay matagal ko nang kilala at 2 taon ko na din po siyang nililigawan." "Lucas, what the hell are you saying?" Ang tinig naman ng Don. "Dad, please understand. I can't marry Gwen. May iba na po akong mahal." "This is ridiculous. Walang kwinta ang mahal-mahal na yan, Lucas. Hindi naman mahirap mahalin itong si Gwen dahil mabait siyang bata." "Yeah, and so was Marga. Kaya ko nga po siya minahal, diba? Isa pa, the reason why I can't marry Gwen ay dahil buntis si Marga. Yup, she's pregnant with my own child at kailangan niyo pong respetuhin ang desisyon ko dahil apo niyo po ang dinadala niya." Ang lahat ay labis na nabigla sa sinabi ni Lucas, lalong-lalo na si Marga na para nang nanginginig na tuod dahil hindi na maproseso ng utak niya ang lahat ng nangyayari. Basta ang alam na lamang niya ay bigla na siyang hinila ni Lucas palabas ng lugar. "Lucas! Hey, Lucas! Saan mo ba ako dadalhin? Lucas, ano ba?" Medyo inis na niyang sigaw at binawi ang kamay sa binata. "Lucas, ano bang pinagsasabi mo sa harap ng mga tao na roon? Iya, nalaman nga nila ang namamagitan sa atin at nagkalaya ka na sa pagpapakasal mo sa fiancé mo. Pero hindi mo yata naisip na isang malaking gulo tong ginawa mo." "Ate?" Ang tinig naman ni Stacy na nooy sinundan pala agad ang dalawa. Agad na palingon si Marga sa gawin ng kapatid. Para siyang nakaramdam ng hiya ng mga segundong iyon, pero nagawa niya pa ring ituwid ang tindig. "This is not the right time para magdrama, Stacy. So please, bumalik ka na doon." "Is Daddy? Alam mo bang halos lumuhod na ako sa harap ni na Mami at Daddy para lang mabuo ulit tayo sa bahay? Kaya pala ayaw mong dumalo dahil may namamagitan pala sa inyo na nag-iisang anak ng mga Montenegro." "Stacy, wala na akong panahon para magpaliwanag sa iyo. Tatawag na lang ako." Huling wika ng dalaga, saka sumakay na sa kotse ni Lucas. Sa buong biyahe ay walang imik si Marga. Lumilipad lang ang kanyang isip at hindi alam kung ano ang mararamdaman. Naiinis siya na nalulungkot. Naawa din siya sa kapatid at lalong-lalo na sa kanyang sarili. Sa isip niya ay tama ba na pumasok siya sa ganitong sitwasyon? At ano kaya ang magiging epekto ng trabaho niya sa kasinungalingang sinabi ni Lucas? Dinala siya ng binata sa private place nito at napagpasyahang doon na muna magstay ng ilang araw habang mainit pa ang mga pangalan nila sa media. At mukhang hindi naman nagkakamali ang dalaga dahil kinabukasan nga'y halos sila na ang laman ng balita. "Let's turn this off. Hindi nakakatulong ang mga balita ngayon," wika ni Lucas at tumabi na sa kanya. "Pambihira, Lucas. Bawiin mo na kasi ang sinabi mo. Ang galing naman nun. Hindi pa nga kita sinasagot, buntis na agad ako.
2 araw na akong wala sa opisina. I'm sure ang mga kasamahan ko sa trabaho alam na din ang nangyari. Gosh, dinaay ko patuloy ang nangagaw ng love life. Nope, walang love. Dahil hindi ko naman talaga kayang mahalin ang babaeng 1 linggo ko palang nakilala. Besides, hindi niya rin ako mahal. Parihas lang kaming napilitan. Mabuti na nga lang at nagpunta ka doon eh. Sana pala hindi na ako nagpunta para hindi na nangyayari sa akin to. Alam mo, tahimik na ang buhay ko eh. Pinaingay mo naman ulit. Bakit? Gusto mo ba talaga na habang buhay na lang tayong nagtatago sa mga tao? Paano naman ang sariling kaligayahan natin? Ewan ko. Sabay tayo. Anong ewan mo? Pag-ulit pa nito sa sinabi ni Marga at tumayo na rin. Literal na ewan ko, Lucas. Hindi ko na kasi talaga alam eh. Nalilito na ako. Kitang-kita ni Lucas ang pangamba sa mukha ni Marga. Kaya doon niya na mariing hinawakan ang maliit nitong mukha at isa-isang tinitingnan ang mata, ilong at mapupulang labi ng dalaga. Natatakot ka ba, mahal ko? Natatakot ka ba na baka hindi pumabor sa atin ang panahon? Makahulugang tanong ni Lucas dito. Dahan-dahan namang tumango si Marga at mukhang naiiyak na rin. Doon na nagpakawala ng isang matamis na ngiti ang binata at nakafocus na ang tingin sa labi ng dalaga na parabang ilang minuto ay gusto nang angkinin ni Lucas. Hanggang sa unti-unti nang lumapit ang labi ng binata sa labi ni Marga at imbis na pigilan ay ipinikit na lamang ng dalaga ang 2 mata at hinayaang angkinin ni Lucas ng tuluyan ang kanyang labi. Iyon ang unang halik nila at ramdam agad nila ang bulta-bultahing kuryente sa kanilang mga katawan. Para bang may sariling utak naman ang kamay ng binata dahil agad itong pumwesto sa ilalim ng top ni Marga. At doon dahan-dahang kinapa at minamasahe ang perpektong bundok nito. Sako pa rin nila ang labi ng isa't isa habang ang ibang parte ng kanilang mga katawan ay kusang gumagalaw. Umandar naman ang kapilyahan ng dalaga at ang kamay naman niya ang pumesto sa ibaba ni Lucas at doon agad ipinasok ang kamay upang paglaruan ang galit na galit at parang sasabog na pagkalalaki nito. Oh my gosh, I can feel you, little one, Lucas. I guess he's turning to a beast at this moment. Pilyang bulong ng dalaga. Hey, at hindi na yan makapaghintay na pumasok sa kaloob-looban mo. Tawa na rin ni Lucas. Okay, are you done playing with it? Turn ko na ba? Para bang nakuha naman agad ni Marga ang ibig nitong sabihin, kaya doon na bahagyang namula ang kanyang mukha. At sa walang ano-ano'y pinasok na nga ni Lucas ang kamay niya sa loob ng pagkababae ng dalaga. Dahilan upang mapaungol ito sa hindi mapaliwanag na nararamdaman. Noong unay, medyo dahan-dahan pa ang paglabas-masok ng daliri ni Lucas hanggang sa bumilis na nga ito ng bumilis. Lucas, stop playing. I want you now. Mahina pero romantikong usal ng dalaga. Doon natauhan ang binata at mas lalo pang nang-init. Hinubad niya ang lahat ng kanyang suot, ganoon na din si Marga. Hanggang sa wala na nga silang saplot sa katawan. Pinahiga niya sa sofa ang dalaga at bago simulan ang gera, ay hinayaan niya munang maglakbay ang dila niya. Mula sa leeg ni Marga, sa malulusog nitong dibdib, sa tiyan hanggang sa paa. Nang matapos ay doon niya bigla ang ipinasok ang galit na galit niyang baston sa kuweba ng dalaga. Tanging ungol, maliliit na sigaw at mga hinga lamang nila ang kanilang naririnig. Sa sakit naman
ay bahagya pang nasabunutan ng dalaga si Lucas. Hey, can you be more gentle, Lucas? Anong akala mo sa akin? Will experience? Hindi ba? Excuse me? Virgin pa ako, no? At ikaw lang ang tanging lalaking pinagkalooban ko ng aking sarili. Oh yeah? Well, virgin ka kanina. Pero ngayon, hindi na dahil akin ka na. Natawa lang ang dalaga at doon mas binilisan pa ni Lucas ang paglabas-masok sa kuweba ni Marga. Makalipas ang ilang minuto ay kapwa na nagsilabasan ang puting likido ng kanilang mga pag-aari. Hudyat na narating na nila ang rurok ng kaligayahan. Nagsama ang dalawa sa isang linggo sa lugar ni Lucas. Pero dahil nasa realidad sila, ay kailangan nilang harapin ang mga pangyayaring isang linggo din nilang tinakasan. Hinatid ni Lucas ang dalaga sa kondo nito at balak pa sanang sumama sa taas pero hindi na pumayag si Marga. Alright, okay na ako dito. Marami ka pang dapat i-explain sa media. Kaya pwede ka nang umalis. Okay then. Just make sure na magiging maayos ka lang dito, okay? Tawagan mo lang ako. Don't worry at aayusin ko tong lahat. Just trust me. Wika nito sabay halik sa labi ng dalaga. Isang pilit ng ngiti lamang ang itinugo ni Marga, saka kumuway pa sa papalayong kotse ni Lucas. Nang hindi na niya maaninag ang sasakyan, ay napabuga na lamang siya ng isang malalim na hininga, saka sumakay na ng elevator. Dumaan ang mga araw at pinipilit ng dalawa na bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Ngunit sobrang nahihirapan sila. Nakapag-explain na rin si Lucas sa media, ngunit nanatili pa ring hati ang opinyon ng mga tao. May iba na kampi sa panig ng dalawa, may iba namang kampi sa panig ni Gwen. Dahil nga patuloy ang paglaki ng issue, ay humantong na ang media sa pamilya ni Marga, dahilan upang mas mag-alala siya. Huwag kang mag-alala, love. Matunog lang ang issue ngayon, pero pasasaan ba't magiging tahimik din sila. Hihinto din sila. Pag-alo ni Lucas sa nobya nang muli itong dumalaw sa kondo ng dalaga. But Lucas, pinupunterya na nila ang pamilya ko. Ako ang bahala dito. Kakausapin ko na din si Gwen na magbigay siya ng statement para naman matapos na to. Yeah, papayag kaya siya? Hindi na nga nasagot pa ni Lucas ang naging tanong ni Marga nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Si Stacy ang tumatawag kaya napahinga muna siya ng malalim bago tinanggap ang tawag. Stacy? Ate, nasaan ka? Nasa bahay mo ba ikaw? Nope, nasa kondo ako. Why? Bakit parang natataranta ka? Ate, umalis ka na muna ngayon dyan. Ha? Why? At bakit naman ako aalis? Si mom and dad papunta na dyan. Galit na galit si dad at kitang-kita ko ang nag-aapoy niyang aura. Ate, hide muna. Pinatay na agad ni Marga ang linya matapos marinig ang sinabi ng kapatid. Ang totoo'y hindi na siya nabigla kung susugurin man siya ng ama dahil alam niyang mas nadagdagan ang galit nito sa kanya dahil sa pagkakasangkot ng kanilang pamilya. Maya-maya pa nga'y rinig niya na ang pagtunog ng doorbell sa labas kaya tiningnan niya muna si Lucas at akma na sanang magsasalita pero naunahan na siya ng binata. I got this, please stay behind me. Lucas, family issue to, huwag ka nang makisali. Ngunit hindi na iyon pinakinggan pa ng binata at dire-diretso lamang ang lakad papunta sa pinto. Saktong pagbukas naman nito'y isang nagbabagang suntok agad ang sumalubong sa kanya. Lucas! Oh my God, Dad! Ano bang ginagawa mo? You know, Marga, this guy ruined everything. Unang-una, your dignity and your reputation. Ngayon naman, pati ang iniingatan kong pangalan. Pangalan mo lang ba ang nasira, Dad?
Nasira rin naman ang pangalan ni Lucas Mas nasira pa siya. Nasira siya dahil pinili niyang maging bobo. At ikaw naman, napakastupida mo, Marga. Talagang nagpabuntis ka pa sa lalaking ikakasal na? Tito, please, hindi namin kilala ni Gwen ang isa't isa. Kung ano man ang sinabi ni Ma'am sa media, kasinungalingan po ang lahat ng iyon. Si Marga po ang mahal ko. Denge, edi sana hindi nyo na pinagsigawan ang sitwasyon nyo. Sana pagkatapos na lang ng event para hindi masyadong iskandalo. Oh, ano na ngayon? Pati negosyo ko nadadamay. Pati si Stacy sa hospital nadamay. At lalo na itong mami mo, hindi na halos makalabas dahil sa kahihiyan na ginawa mo sa pamilya natin, Marga. Hindi lumabas din ang totoo, Dad. Na tanging si Mami, si Stacy at sarili mo lang ang iniisip mo. Ginusto ko bang pagkaguluhan ako? All my life nanahimik ako kahit noon pa man na sinabi mong pinlayas mo ako for being so stubborn. Hinayaan ko kayong mag-ingay para lang masabi ng iba na mabuti kayong ama at ako ang masamang anak. Pero ngayon, nasarili ko naman ang inuna ko. Ang kaligayahan ko naman ang pinili ko. Tutol pa rin kayo? Ano na lang bang role ko dito sa mundo, Dad? Sana ako na lang si Stacy kasi magagawa ko pa siguro ang lahat ng gusto ko. Gusto lang naming mapabuti ka, anak. Wala kaming ibang hangad ng daddy mo kundi ang kaayusan ng buhay mo. Ang ina naman ang nagsalita. So, sa tingin mo ba, Ma'am, magiging maayos ang buhay ko kung sinunod ko ang gusto niyo? Oo, maybe. Pero hindi naman ako masaya at habang buhay akong magdurusa sa daang tinahak ko. Dito, masaya ako kahit araw-araw ko kayong namimiss. Pero napapawi iyon agad dahil masaya ako sa buhay ko. Ano pa bang silbi ng success kung araw-araw akong malungkot? So anong plano niyo ngayon? Hindi pa rin kayo magiging maligaya dahil ang bawat galaw niyo ay nakabantay na. Kilala ang mga pamilya natin. Kaya sana naisip niyo man lang, nagugulo talaga kapag ganitong sitwasyon ang mangyayari. Dad, wala akong Sagot sana ni Marga pero hindi na natuloy nang biglang mandilim ang kanyang paligid. Mabuti na lamang at nasalo agad siya ng ama at dali-dali nilang isinugod sa pinakamalapit na hospital. Nagising ang dalaga na tanging si Lucas na lamang ang nasa tabi niya. Nagawa niya pang ilibot ang buong paningin pero sila lamang dalawa ang nasa hospital. Anong nangyari? Nasaan sina Dad? Huwag mo munang pilitin ang sarili mo, okay? Sila ang nagsugod sa iyo sa ospital at sumunod na lang ako, dala ang kotse ko. Umalis na sila nang malaman nilang maayos lang ang kalagayan mo at ng baby. Oh, okay. Mabuti naman kung... Uy, teka, baby? Ngumiti naman nang malapad si Lucas at hinalikan sa noo ang nobya. Don't tell me. Lucas, am I pregnant? Yes, mahal ko. You're 2 weeks pregnant. See? Hindi na kasinungalingan ang sinabi ko sa party dahil nabuntis na nga kita. Biro pa nito. Sira. Pero totoo ba? Alam ba ni Mom at Dad to? Oh yeah. Akala nga nila diba buntis ka noong party? Kaya hindi na ako nagsabi na kasinungalingan lang yun. Dahil nagkatotoo na. So, anong reaction nila? Well, ngumiti ang mami mo habang ang daddy mo naman teary-eyed. I guess they're happy, mahal. Happy? Baka teary-eyed lang dahil sa inis. Nope, iba ang nakikita ko sa mga mukha nila kanina. At doon pa lang alam kong masaya sila. Doon na nga, agarang bumagsak ang mga luha ni Marga. Naiiyak siya sa 2 dahilan. Una ay dahil buntis siya at magiging isa na siyang ina. At pangalawa dahil sa sinabi ng nobyo na masaya ang kanyang mga magulang.
Hindi man siya sigurado kung totoo nga ba iyon o hindi, pero masaya pa rin siya. Magmula din noon ay mas naging maalaga pa si Lucas sa nobya. Pinag-resign niya na din ito sa pagiging isang abogada at kahit ayaw man ni Marga ay wala siyang magagawa kundi ang mas isipin ang kalagayan ng anak niya, lalo pat maselan ang kanyang pagbubuntis. Hanggang isang araw nga, habang nakahilata lamang noon ang dalaga at nanonood ng TV, ay biglang tumawag ang kapatid na si Stacy. Ate, nanonood ka ba ng TV now? Yep. Actually, I'm watching right now. Why? Sa news. Tingnan mo. Bilis. Sa news? Okay, hold on. Sa kuryosidad, ay dali-dali namang nilipat ni Marga ang channel at dooy agad siyang napaupo ng tuwid nang makita ang ama na nasa balita. Nilakasan niya ang volume para marinig ni Lucas ang balita at dooy tumulo naman agad ang luha ng dalaga nang makitang dinidepensahan siya ng ama. Nilinis nito ang isyu niya simula noon hanggang ngayon. Ito rin ang nagkumbinsi kay Gwen na magsalita kaya doon pa lang sobrang saya na ni Marga at Lucas. Ate, ano? Nakita mo ba? Saad pa ng kapatid sa kabilang linya. Yup, nakita ko. Thank you, Stacy. Sa akin ba, hindi ka magta-thank you? Saglit namang umurong ang dila ng dalaga dahil hindi na si Stacy ang nasa kabilang linya, kundi ang daddy niya na. Dad? Yes, it's me, sweetheart. Ngayon, nilakasan ko na ang loob ko para ayusin ang imahe mo. Wala na akong pakialam, basta huwag ka lang ma-stress, okay? Take good care of yourself, pati na rin ang apo ko. And wait, nakikinig ba si Lucas ngayon? Yes, Dad, nakikinig siya. Okay, good. Lucas, gusto kong kausapin mo ang parents mo para sa pagpapakasal niyo ng anak ko. Para naman legal na madala ng apo ko ang apelyido mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Napangiti naman ang dalawa sa narinig. Yes, Tito, I will. Pangako po. Saad naman ni Lucas. And anak, alam kong sobrang layo na ng loob mo sa amin. Pero pwede bang humingi ng kaunting pabor? Yes, Dad. Ano po yun? Pwede bang bumalik ka na muna sa bahay habang hindi pa kayo kinakasal ni Lucas? Miss na miss ka na rin naman dito. Yes, Dad. Opo. Opo naman. Hikbi ng dalaga. Walang mapagsidlan sa sayang na darama nila ng mga oras na iyon. Kaya naman, kinabukasan din ay si Lucas na mismo ang nagatid sa nobya sa bahay nito. Dumaan pa nga ang ilang araw ay tuluyan na ngang nakapag-usap ang kanilang mga pamilya. Nagkapatawaran na rin ang lahat at bumalik na sa dati ang magandang relasyon ng kanilang mga magulang. Napagplanuhan na rin nila ang magiging kasalan ng dalawa, kaya sa sumunod na buwan ay tuluyan na silang nagpatali sa isa't isa at ganap ng Mr. and Mrs. Montenegro. Ngayon, wala ka na talagang takas sa akin dahil talagang akin ka na asawa ko. Hirit pa ni Lucas dito. What are you talking about? Iyong-iyo naman talaga ako. Pero, wag ka. Alam ko ang mga ngiti mong yan ha. No, kita mo naman na malaki na ang tiyan ko oh. Kaya hindi mo na pwede. Ang alin ba ang hindi pwede? Pilyo nitong tanong na siyang nagpatawa lang ng malakas kay Marga. Makalipas pa ang ilang buwan ay naisilang na nga nito ang isang healthy baby girl na pinangalanan nilang Alexa Jean Montenegro. Ngayon nga'y kontento na ang dalawa at mas marami pang dumating na blessings sa kanilang maliit pero masayang pamilya. The end.
Okay mga kakulay, another beautiful story na naman. Naku, natawa ako sa binabae. Palpak ang trabaho. Such a lovely and fun story. I like this one. Okay mga kakulay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, and all. I hope you enjoyed the story. If you do, please like, comment, share, and subscribe. Oh, by the way mga kakulay, I don't know if you've noticed, but 100k subscribers na tayo. Yay! I was narrating this story and around 1:11 p.m. US time or 1:11 a.m. Pinas time, Kulay TV turned 100k subscribers. Naku, finally, graduate na si Kulay TV sa 100k subscribers, which is the silver milestone. Yes. Buong puso ko talagang pasasalamat sa inyong lahat. I couldn't make this far without you guys. Maraming salamat talaga sa love and support here sa Kulay TV. So, salamat sa Panginoon and to you all my subscribers and listeners. And also to Kulay TV main writers, Regine and Ivan Jean. Alright, this is your creator/narrator, Ethel McMenamin, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.